Isang balita naman kay dito naman kay Amy Marcos, may bago na naman siyang expose, i-play natin. Hindi naniniwala si Senadora Amy Marcos na walang masayang Pasko ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ay dahil mismo ang Pangulo raw ang nagsabing hindi pa kasama sa mga posibleng kasuhan. Oh, di ba? Yan, katulad niyan. Sinabi ni Bongbong kanina na may mga makakasuhan daw at hindi daw magiging merry ang Pasko nila. Well, actually, for the past 3.5 years, actually, fourth 2022, 23, 24. Oh yeah, fourth Christmas na ito. Under your leadership, walang Pilipino na naging masaya ng Pasko. Ay hindi, meron naman. Pero majority ng mga Pilipino hindi masaya ang Pasko. Bakit? Sobrang hirap ng buhay eh. Ang masaya lang sa Pasko kayo. Kayo lang masaya. Actually, kahit nga yung mga nagtatanggol sa inyo, yung mga troll ninyo, yung mga nabudol ninyo na comment sa mga post namin, hindi rin masaya Pasko ng mga yan. Kaya nga sila comment dahil hindi sila masaya eh. Oo, kasi nga kung masaya mga yan, hindi nila papansinin niya kasi alam niyo nung kay Pangulong Duterte, pag kami mga post kami tungkol kay Pangulong Duterte tapos binash kami, hindi na namin pinapansin. Bakit? Kasi kami masaya, sila hindi eh. So ganun din, nagpo-post kami ngayon, masaya kami sa mga pinopost namin, tapos magko-comment sila. Ibig sabihin nasaktan sila. Pag nasaktan sila, hindi sila masaya. So even yung mga bayarang troll ninyo, tsaka yung mga nabudol yung mga bobo sa Pilipinas, na pag nagtayo ng mundo ng mga bobo, yung mga loyalista at saka yung mga dilawang tae, sila yung mga kauna-unahang mga taong ipapadala sa mundo na yan. Mga gago ka talaga. Totoo naman. Hindi masaya mga yan. Walang kasiya-siya sa katawan yung mga yan. So, paano tayo magiging masaya ngayon? Na makukulong yung mga kontraktor lang. Makukulong yung mga district engineer lang. Kalinaw-linaw na hindi kikilos ang mga yan kung wala itong mga congressman. Dahil sila mga proponents ng mga na yan, ng mga programa na yan, proyekto na yan, nakapaskil yung mga mukha nila kapag groundbreaking. Tapos biglang walang lulutang na mga proyekto. Sino makikinabang dyan? Sinabi na nga ng mga taga DPWH na nagbibigay sila sa mga politiko Sabihin na natin sa politiko in general. So, kung walang politiko na makakasuhan at makukulong bago magpasko, putang ina, joke time yung investigasyon nyo. Walang kwenta yan. Puro fall guy yung ginagamit ninyo. Biktima lahat yan, yung mga gusto nyong ipakulong. Tapos yung mga totoong may kasalanan, which is yan, di umano si Romualdez, si Zaldico, tsaka ikaw, tanginan yan. Kayo malaya, tapos yung mga nautusan nyo, mga nakakulong. Ganyan nangyari kay Napoles eh. Si Napoles yung yung ginamit ng mga politiko para hugasan yung kanilang mga pondo. Para yung pondo mapunta sa kanila, pinadaan nila kay Napoles. So si Napoles, nagamit nila na tool, si Napoles, kita mo ngayon, mabubulok sa kulungan. Yung mga senador na sangkot dyan sa mga PDAF scam, nakasama rin si Bongbong Si Bongbong, isa rin sa mga nag-funnel ng kanyang budget sa NGO ni Napoles. Bakit naging presidente pa yan? Si Napoles nakakulong, tapos silang mga nakinabang sa pera na pinahugasan nila, pinalabhan nila kay Napoles, mga nakalayang mga hudas. Diba? Ganyan din ang ginagawa nila dito sa mga taga DPWH. Sila yung ikukulong, tapos ligtas yung mga amo nila. Sino yung mga amo nila? Ayan, yung mga nasa gobyerno. Ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa maliliit na isda lang daw, gaya ng district engineer at mga assistant nito, ang posibleng makasuhan. Sabi niya na si dating Speaker Martin ay hindi kakasuhan. Depende daw sa unless daw po may ebidensya. Pero Hindi pa ba ebidensya yan? Hindi pa ba ebidensya na si Zaldico, tao niya? Hindi pa ba ebidensya yun? Sabi ko nga sa inyo, di ba sa kaso ni Bantag, ang akusado talaga, ang pinagbibintangan na mastermind nung pagpatay kay Percy Lapid, yung tao niya sa Bilibid, tao niya. Dahil tao niya, dinamay na si Bantag at siya daw ang nag-utos dun sa tao niya kahit wala silang ebidensya kasi daw tao niya yun eh. Kung gagamitin natin yung same logic na ginamit nila o ginawa nila kay General Bantag na may kaso si Bantag na murder dahil itinuturo noong mga inmates na di umano
kumuha ng hitman para patayin si Percy Lapid, tinuturo nila yung tao ni Bantag. Hindi nila tinuturo na si Bantag, ang tinuturo nila yung tao ni Bantag. Pero yung tao ni Bantag na yon, dahil nga ang boss niya si Bantag, dinamay na si Bantag. Doon tayo pupunta sa ano na yon, sa ganung senaryo. Si Zaldico, sino amo ni Zaldico? Speaker of the House. Sino amo na Speaker of the House? Hindi lang amo, pinsan pa. So ngayon, kung ikaw matino ka mag-isip, sa tingin mo wala silang connivance? Sa tingin mo wala silang pag-uusap, magpinsan yan? Pwede ba naman na ikaw yung presidente, ako Speaker of the House, mas kikita ako kaysa sayo? Ikaw ang huling pumipirma ng lahat ng mga budget ng Pilipinas. So, naniniwala ka na si Zaldico kumita, si Romualdez at si Bongbong hindi? Tigas naman ang mukha ni Zaldico. Diba? Kaya yung sinasabi dito ni Amy Marcos malungkot ang Pasko. Bakit? Mantakin mo, ni hindi man kino-consider ni Bongbong Marcos na kasuhan yung pinsan niya. Nag-delay na kagad siya. Sabi niya hindi siya makakasuhan. Bakit? Kasi walang ebidensya Patayin lang yan. Paano magkakaroon ng ebidensya? Hindi pa ba ebidensya yung sobra-sobrang yaman ni Martin Romualdez? Hindi naman siya Zubel de Ayala. Hindi naman siya anak ni Lucio Tan tsaka ni Henry C. Lalong hindi naman siya Villar. Saan niya nakuha yung ganyang karaming pera niya? Mantakin mo, ilang bahay niya sa Forbes Park, napakamahal dyan. Tapos nakabili siya ng mga shares sa media. Bawal nga yun Nasa gobyerno ka tapos meron kang share sa isang media media outfit bawal nga yun, 'di ba? Tapos yun pa, meron pa siyang kaso ng 'di ba sa Amerika, yung mali-malitang pera. So alam ng tao kung gaano kasatanas, kademonyo ito si Romualdez. Tapos sasabihin mo na hindi masampa ng kaso kasi walang ebidensya. Baka yung mga ebidensya sinunog nyo na, nasunog na nung nakaraan yung DPWH Tsaka napabalita yung DPWH nagsisira na ng mga ebidensya so kaya you are finding time, you are buying time, you are kumbaga nagbubuhay kayo ng mga bagong issue to buy more time para malinis ninyo yung mga loose ends. Tapos yung mga loose end na mga bagay-bagay at mga tao, mabayaran nyo yan. Tapos wala na kayong kasalanan, hindi na kayo makakasuhan. True enough, sabi ko nga sa inyo, how many days after yung sinabi ni Pangulong Marcos patungkol sa mahiya naman kayo, more than 100 days na. Hanggang ngayon, hindi mapakansila yung passport ni Zaldico. Bakit? Kasi nga hindi pa nakakasuhan. Hindi pa kinakasuhan yan. Kasi daw, wag ka tayong basta-basta magkaso. Kasi pag nagkaso tayo, baka mahina. Tanga. Pwede mo naman kasuhan yan para ma-hold na nila. Tapos habang umaandar yung kaso, naggagather pa kayo ng iba pang mga ebidensya against them. Kesa naman, saka na tayo magsampa ng kaso kapag siguradong panalo na tayo. Paano kung hindi nga natin masigurado na panalo tayo? O hindi makukulong mga yan. Yung mga gago talaga kayo. So far, wala. So, Merry Christmas pa rin. Nagbigay din ng panibagong pasabog si Senadora Marcos hinggil sa susunod na Senate Blue Ribbon Probe bukas, November 14. Anya, may script umanong lilinisin ng mga kongresistang sangkot sa flood control mess ang pangalan ni Romualdez. Sila ang 17 mambabatas na idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Descaya na tumanggap umano ng 10 to 25% kickback sa kanilang mga proyekto. Una na ring inilahad ni Marcos na si Romualdez ang dapat na VIP witness umano. Wala na, yari ka na lakson. Kapag lahat itong mga sinabi ni Amy Marcos nagkatotoo, patay ka. Alam na nila, kaya nung nag-break at saka kunyari nagbitiw-bitiw ka, alam na nila na style nyo yan bulok. Pero gumapang na kayo during recess. Nung kayo'y walang mga session, ginapang nyo na yung lahat ng mga yan. Nakapag-usap-usap na kayo, nakapag-meeting-meeting na kayo. Habang bumabagyo, nag-meeting-meeting na kayo para pagbalik nitong Blue Ribbon Committee na to, actually, hindi na yan para mag-imbestiga. Yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, sa tingin ko, na yan, para iligtas itong si Romualdez at si Marcos Jr. Wala nang iba. Syempre, yung mga congressman, sasabihin nila, ayaw natin na maging may kasalanan ito si Romualdez, kasi kapag lumabas na may kasalanan si Romualdez, lahat ng pumirma sa impeachment ni VP Sara, which is majority ng mga congressman, lahat yan ibig sabihin nasa nasa control talaga nito
ni Martin Romualdez at sigurado in the future sila naman yung maiimbestigahan. Ng Blue Ribbon, pero umatras ito. Ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo. Pero agaran itong binigyang linaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Hindi niya raw inimbitahan si Ko na sumipot via Zoom. Baka raw kasi mabigyan siya ng plataporma para makapagsalita ng anumang pangpropaganda lang. Nahuli ka na. Nahuli ka na. Oo, kaya kunyari, dinidiri mo, hindi ko iniimbita yan. Anong imbitasyon mo sa kanya? Kasi alam mo naman, hindi uuwi yan eh. So, anong imbitasyon ng mo sa kanya, ang ginawa mo? Wala to si Lacson. No? Si Lacson, wala na ito. So far, kumpirmado ang susunod na Blue Ribbon Probe bukas, November 14, at nakatakdang magsimula ito ng alas 10 ng umaga. Para sa agenda. Kaya maaga tayo magigising kasi alas 10 ng maga, memya. Oo, mag-ano na yan. Magsisimula yung magsisimula yung hearing na yan. So, titingnan natin kung magkakatotoo. Yung mga kung magkakatotoo yung mga sinabi ni Amy Marcos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.